may isang sandali na kinatatakutan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito ang pagkabigo sa pag-ibig, hindi ang rejection, at lalong hindi ang pagkatalo. Ito yung paggising mo isang araw at mapagtatanto mong wala nang kumakamusta sa'yo. Walang tumatawag, walang nagte-text, walang plano, walang gulo, walang kahit anong istorbo. Ikaw lang at ang katahimikan. At sa katahimikang yon, may mararamdaman kang mas mabigat pa sa kalungkutan. Hindi ito simpleng pagka-lonely. Ito yung para kang hinubaran, hindi ng ibang tao, kundi ng sarili mong katotohanan. At doon, nagsisimula ang tunay mong pagbabago. Sa katahimikan, sa pag-iisa, sa pagiging totoo sa sarili. Ito ang simula ng pagiging ganap na lalaki. Hindi yung hinulma ng mundo, kundi yung ikaw mismo ang bumuo. Sa video na to, hindi para sa lalaking naghahanap pa rin ng atensyon. Hindi ito para sa lalaking gusto pang magpaliwanag kung sino siya at bakit siya ganito. Ito ay para sa lalaking sawa na. Sawa ng habulin ang hindi para sa kanya. Sawa na sa pagpapanggap. Sawa ng mag-perform para lang matanggap. Ito ay para sa lalaking handa ng harapin ang sarili sa katahimikan. Tahimik, matatag at hindi na matinag. Dito nagsisimula ang tunay mong pag-angat. Number 1, stillness is where the real battle begins. Tahimik, walang ingay, walang distraction. Doon nagsisimula ang tunay na labanan ng isang lalaki. Hindi sa harap ng ibang tao, hindi sa harap ng babae, at hindi sa trabaho, kundi sa mga sandaling wala ng ibang natitira, kundi ikaw lang. Doon nagsisigawan ng mga boses sa loob mo, yung mga pagsisising nilibing mo, yung mga takot na tinago mo sa likod ng tagumpay, yung mga tanong na hindi mo masagot ng malakas. Namumuhay ba ako ng tama? Naging ganito ba talaga ako? Oo, masakit, hindi komportable. Pero yan mismo ang punto. Ang katahimikan hindi mo kalaban. Isa yang salamin at karamihan sa lalaki, hindi kinakaya ang refleksyong yon. Kaya bumabalik sila sa kaguluhan. Pero yung lalaking nananatili, yung hindi lumilingon, kahit masakit, kahit mahirap, siya ang nagiging malaya. Siya ang tunay na tumitibay. Number 2, you're not lonely, you're under construction. Hindi ka talaga malungkot. Pinag-iisa ka lang dahil may binubuo sa'yo. May tinatama, may pinatitibay. Magkaiba ang pagiging mag-isa at pagiging malungkot, pero maraming lalaki ang hindi pa alam ang pagkakaibang ito. Hindi ka nalulungkot dahil wala kang kasama. Nalulungkot ka dahil hindi mo pa kilala ang sarili mo kapag wala ka ng ibang kasama kundi ikaw lang. Ang katahimikan ay hindi bakante. Isa itong lugar kung saan hinuhubog ang tibay ng loob, kung saan tumitibay ang pasensya, at kung saan nabubuo ang tunay na tiwala sa sarili. Hindi ka iniiwan, hindi ka nakakalimutan. Pinapahupa ka muna para sa mas malakas mong pagbabalik. Itigil mo na ang pagtingin sa panahong ito bilang pagkasira. Simulan mong makita ito bilang panahong ikaw ay muling binubuo. Ngayon, hindi ka nababasag pero pinatitibay ka. Number 3, the strongest men have nothing to prove. Napansin mo ba, ang pinakamalakas na lalaki ay yung hindi kailangang patunayan ng kahit ano. Hindi siya maingay, hindi siya naghahanap ng atensyon. Tahimik lang siya pero ramdam mo ang presensya niya. Kung sino ang laging maingay, kadalasan siya ang may pinakatakot na puso. Laging kailangang mapansin, laging kailangang purihin. Kasi hindi pa siya sigurado kung sapat ba talaga siya. Pero yung lalaking tumagal sa katahimikan, yung kayang mag-isa at hindi takot sa sarili niyang boses, hindi niya kailangan mag-perform, hindi niya kailangang magpaliwanag kung bakit siya importante. Alam niya na siya ay sapat, hindi niya inuungkat ang kanyang halaga, ipinapakita niya ito sa kilos at pananahimik, at ang pinakaastig, kapag hindi mo na kailangan ng atensyon, mas lalo kang napapansin. Gusto mong maramdaman ang tunay na kapangyarihan? Huwag mo nang ipagsigawan ang halaga mo. Simulan mong mabuhay na parang alam mong nariyan na ito. Hindi ka naghahanap ng liwanag dahil ikaw ang liwanag. Silence builds unbreakable standards. Alam mo kung bakit paulit-ulit kang naa-attract sa mga taong hindi naman totoo sa'yo? Dahil hindi mo pa nararanasan ang kapayapaan ng katahimikan. Hindi mo pa alam kung gaano kasarap mabuhay na walang drama. Kapag natikman mo ang tunay na katahimikan, bumabagsak ang tolerance mo sa gulo. Hindi mo na tinitiis ang peking energy, babaw na usapan, o mga taong hindi marunong rumespeto. Ang katahimikan ay nagtuturo sa'yo kung paano magsabi ng hindi. Hindi sa drama, hindi sa fake friends, hindi sa mga babaeng hindi ka binibigyang halaga. At ang pinakamalupit, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang pagtanggi mo. Kapag naging mahalaga sa iyo ang kapayapaan, nagkakaroon ka ng pamantayang hindi kayang tibagin. Tahimik kang humihiwalay sa ingay. Tahimik kang tumatayo sa sarili mong paninindigan. At kapag dumating ka sa puntong yan, matutunan mong hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa presensya mo. At hindi mo na kailangang humingi ng tawad para protektahan ang sarili mong katahimikan. Number 5, attention is cheap.
Energy is expensive. Karamihan sa lalaki, habol ng habol sa atensyon. Na like ang post mo, may nag-text, may nagyaya. Akala mo may halaga, pero sa totoo lang wala. Pansamantalang aliw lang yan. Ang atensyon ay parang barya, madaling ibigay. Pero ang enerhiya mo, yan ang totoo mong yaman. Hindi mo yan dapat basta-basta binibigay sa kung sino lang. Kapag natuto kang mamuhay sa katahimikan, titigil ka na sa paghabol sa mga taong hindi rin naman kayang ibalik ang effort mo. Matuto kang mag-filter. Piliin mo kung kanino ka lalapit. Hindi mo kailangang paramihin ang nasa paligid mo. Kailangan mo lang bawasan ang mga hindi tumutugma sa panloob mong lakas. Kapag nangyari yan, kusa nang aangat ang level ng buhay mo. Kasi hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon ay nagbibigay ng halaga. Pero ang taong marunong gumalang sa enerhiya mo, yun ang karapat-dapat sa oras mo. Number 6. When you stop reaching, they start noticing. May kakaibang nangyayari kapag huminto ka sa paghahabol. Bigla silang magtataka. Bigla ka nilang maiisip at minsan mararamdaman pa nila ang pagsisisi. Pero ito ang totoo, hindi mo ginagawa to para mapansin, hindi mo ginagawa to para gumante. Ginagawa mo to kasi sawa ka na sa pagbibigay ng sobra sa mga taong kulang ang pagtingin sa'yo. Kapag natutunan mong bumawi ng enerhiya, nagkakaroon ka ng kontrol. Hindi mo na kailangan ng reaksyon, hindi mo na kailangan ng pansin, kasi buo ka na sa loob. Ang validation na galing sa loob, yun ang tunay na lakas. Kapag dumating ka sa puntong hindi mo na kailangan ng external approval, lahat ng iba ay nagiging bonus na lang. Tahimik kang umaangat, hindi para sa kanila, hindi para sa likes, kundi para sa sarili mong paggalang. Kasi hindi mo na ibinebenta ang sarili mo para lang mapansin, alam mong sapat ka na. Number 7. Most men are addicted to noise, not growth. Scroll, swipe, refresh, paulit-ulit. Ganyan ang buhay ng maraming lalaki ngayon. Pagkagising pa lang, hinahanap na agad ang ingay, kahit anong makakalayo sa sariling iniisip. Pero ang tunay na pag-unlad, hindi mo makikita sa dami ng content. Makikita mo yan sa tahimik na pakikipag-usap sa sarili. Sa mga tanong na matagal mo nang iniiwasan. Hindi mo kailangan ng isa pang video. Hindi mo kailangan ng isa pang podcast. Ang kailangan mo ay tahimik na oras kasama ang sarili mong boses. Subukan mong patayin ang tunog sa paligid. I-off mo ang phone. Huwag kang mag-scroll. Pakinggan mo kung ano ang sinisigaw ng loob mo. Doon nagsisimula ang pag-angat. At magugulat ka kasi minsan ang katotohanan andyan lang pala, tahimik lang siya, matagal nang naghihintay na marinig mo siya. Number 8. Detachment isn't cold, it's focused. May mga tao na magsasabing, ang tahimik mo na, ang layo mo na, para kang nagyayelo. Pero hindi ka nagyayelo, luminaw ka lang, nawala lang ang ingay. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka umatras, hindi mo kailangang i-defend kung bakit ka tahimik, pinipili mo lang kung ano ang mahalaga sa'yo ngayon. Hindi mo ginagawa to para saktan sila. Ginagawa mo to para protektahan ang sarili mong kapayapaan, ang direksyon mo, ang enerhiya mo. Kapag malinaw na sa'yo kung saan ka papunta, hindi mo napapansinin ang mga bagay na pwedeng makapagpalayo sa'yo. At hindi ito pagiging takot, ito ay pagiging totoo sa sarili. Detachment ay hindi pagtakas. Ito ay pagtutok. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang, disiplina sa sarili. Yung katahimikan na iniiyakan mo noon, yan pala ang regalo, hindi siya parusa. Isa siyang paanyaya, para lumago, para tumibay, para maging lalaki na hindi basta-basta natitinag. Ang mundo hindi agad makakaintindi sa pagbabago mo. Tahimik ka na kasi, hindi ka na nagpapakita. Pero darating ang araw, makikita rin nila kung sino ka na ngayon. Kaya kung naramdaman mong tumagos ang mensaheng to, i-type mo sa comments, built in silence. I-share mo rin to sa kapatid mong lalaki na kailangan ding marinig ito. At tandaan mo, ang mga maiingay na lalaki, sila yung naghahabol ng pansin. Pero ang pinakamakapangyarihan, sila yung biglang nawala, tapos bumalik na hindi na matitinag.